Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Khalil Cabral, pero mas kilala po ako sa JR Cabral. Kapatid ko si Dalidja. Ako po ay nagbalik Islam 2009 sa isa pong pamilya ng mga taga Mindanao. Actually, po sila, Magindanawan. Mga Glang family po. Ang pamilya po nila ay matagal po sa Saudi. Kung dito ako nagkakamali, ang lolo po nila ay si Alunan Glang, dating ambassador natin sa Saudi Arabia. At ang father po niya na nagpasahada sa akin ay si Mustafa Glang, sa mga nasa Saudi po na matagal na. Baka po kilala nyo siya. Si Mustafa Glang po ay labor attaché noon. Hindi ko lang po alam kung saan sa Saudi Arabia. Ako po ay nag-shahada sa kanila 2009 at nagkaroon po ako ng pagkakataon ng 2010 na makapunta po sa Qatar para po makapagtrabaho. At ako po ay sumikap din mag-aral sa PANAR, pero hindi ko po natapos ang aking level 1. At dahil po sa galing ni Shaitan, ako po ay nahila doon pa sa abroad, So lahat po ng mga dati kong gawain dito sa Pilipinas, model ako ron, lahat po ito ay hindi magagandang gawain hanggang sa lahat po, hindi ko na po babanggitin, masama po siya, hanggang sa bumalik po ako rito, no? Sa totoo lang po, hindi na po ako marunong magsala, hindi na po ako kalimutan ko na ang Al-Fatiha. Kaya sa totoo lang po, nung bumalik po ako rito sa Pilipinas, nasa maling gawain pa rin po ako hanggang nagpigil po ako sa aking mga masasamang gawain 2018 nung ako po ay bumalik na rito sa Pampanga, no? At alhamdulillah, nagkaroon po ako ng mga kaibigan na Muslim na binalik ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Paano siya na-divert? Kasi pagdating mo rito ng 2018, paano mo na-divert yung sarili mo na bumalik? Ano yung parang turning point? Ang puso ko po ay naghahanap talaga ng kapayapaan. Naghahanap talaga ako ng kapayapaan. Na isang beses po kasi, nung pandemic, dumating si Mufti Meng sa aking pandemic yun. Ano po ako nung magulo yung isip ko. Na talagang parang ang pakiramdam ko po noon, nakakulong ako eh. Kasi nakakulong po ako sa abroad. Pagdating, ano ko dito, dalawa lang po kami ng asawa ko. Nagkaroon talaga ako ng realisasyon na parang may bumubulong na sa akin kasi naninigarilyo pa po ako noon. Pag namunyi si garilyo ko, nagagalit siya sa akin, tapos parang may bumubulong sa akin, nag-depress ako na bukin mo na yan, gano'n. Hanggang sa, yun nga po, dumating po sa akin yung reels ni pangalan nito, Mufti Meng. Kaya ang sabi niya, kung ikaw ay Muslim, alam ko sa puso ko po, Muslim ako. Hindi nawawala eh. Hindi po siya nawawala. Ang sabi niya, subukan mo magsala. Umpisahan mo sa isa. Kahit na anong kalagayan, obligasyon mo ang magsala. Dahil wajib sa mga Muslim ang magsala. Sinubukan ko lang po muna sa isa. Actually, hindi ko po talaga kabisado ang surah Al-Fatiha. Dahil sa matagal na panahon. Hindi ko po talaga kabisado ang Al-Fatiha. Hanggang sa, ako po, nag-self-study ako, sa sala lang. Tapos alhamdulillah, napaligiran po ako ng mga Muslim na nasa tamang akida at mayroong mga matataas na iman. At ngayon po, naiintindihan ko na, alhamdulillah, ito po ay kinadar talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa tingin ko po talaga, tawag dito, ang nahirapan po kasi ako, no, magbalik Muslim. Ang dali po kasing magbalik Islam. Kasi sa totoo po ngayon, sa dami po talaga ng fitna at napakadali. Sa cellphone lang, umupo ka lang sa isang tabi,
Kumpleto na yun. Kumpleto na ng kasalanan. Doon ka lang sa isang gilid. Magagawa mo ng kasalanan. So, ako po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibinigay na sa aking mga kapatid at sa inyo po, sa mga... At ngayon po, alhamdulillah, sa patuloy po na pag-aaral ng paunti-unti at napapatibay na po natin ang ating iman. At alhamdulillah, nakakapagdasal na po ako ng 5 beses sa isang araw. Opo. At yun nga po, mas naging produkto na rin siguro. Kapatid ko. Allahu Akbar! Tapos yung nanay ko po, siya Allah. Tawag na po niya sa Diyos ay Allah. Allahu Akbar! So, ako po ay hindi na mapagod pagpayo, pagbigay ng paalala sa nanay ko araw-araw. Siya Allah ay makasama ko sa paraiso. Amin! Sama natin, inshallah. Naging produkto na rin po, siguro sa pagsisikap ko, naging produkto ko na po yung kapatid ko, mayo ko, inshallah, at nakita na rin po kasi ng nanay kung pagka po, ang puso mo ay nasa diretsyo na gabay ng Allah, kahit hindi ka po magsalita, makikita na nila sa gawa. Siguro po, nung nakita na ng nanay ko na tuminto na ako sa lahat ng bisyo, nakita niya kung anong klaseng pagbabago ang ginawa sa akin ng Islam. Eh, unti-unti na rin pong nababago ang isip niya. Inshallah po, isama po natin sa inyong mga Amin! dua. Amin! Ang aking po mga magulang ay nakapagsyahada bago po kawian ng buhay. Yun lang naman po ang aking inanais. Dahil sa totoo lang po, ayoko po talagang mamatay ang aking mga magulang na hindi po mga Muslim. Sa totoo lang po, ang suporta po ng nanay ko sa gawain pang-Islam, ito pong ano po natin na to, saan po tayo nandirito ngayon, ito po ay kanyang pag-aari. Allahu Akbar! Ito po ay pinagagamit niya sa atin. Opo, alhamdulillah, sobra pong suporta ng nanay ko sa kahit na ano pong gagawin ko. Alhamdulillah. At masasabi ko lang po sa mga brother natin na nandirito, ako po, base po sa experience, tuloy-tuloy lang po na pag-aaral. Sa patuloy po nating pag-aaral, dito po natin mapapatibay ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aaral po sa Islam ay tuloy-tuloy. Kahit po ako sa lahat po ng mga muhadara. Actually sa muhadara po ako talaga nagising. Sa muhadara po ni Sheikh Omar Labilia, Sheikh Nader Oquendo, Sheikh Mahdi Maampaw. Sa kanila po talaga pong nagising ang aking natutulog na diwa. Alhamdulillah, ako po ay inshallah ay mamatay na nasa ganitong kalagayan. Amin! Inshallah! Dito na lamang po. Inshallah ko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.